Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboyson. So mayroon tayong dinadiagnose repair dito, Suzuki Palit Wigon. So ang issue nito guys ay maingay pagkaunang start. So chinik natin itong belt nya. So yung belt nya ay masyado nang malalim yung mga groove. Ayan. So isang dahilan to guys kung bakit lumalangit-ngit unang andar, unang start, langit-ngit kaagad dahil nakabaon na to doon sa pulley nya, belt pulley. So ito yung nagiging dahilan kadalasan, itong belt nakabaon na. Unang andar langit-ngit, pagka uminit yung belt nawawala. So ito yun. Yan, papalitan natin. Itong mahaba alternator belt to. Itong maiksi compressor belt. So mayroon din tayong pamalit dito. Ayan, compressor, alternator. So dalawa, compressor belt, alternator belt, palit tayo. Tapos nagpalit rin tayo ng brake pads. Ayan. Yan yung brake pads nya. So bago na yung brake pads, pinalit natin ito. At saka nilinis na rin natin at nilagyan ng grasa yung brake pads para hindi kalawangin at para mag-play or gumana siya ng maayos. So chinik natin, okay naman yung pagkalagay. At saka okay rin naman yung lubrication nya. Maging dito rin sa kabila. So check natin. Yan. So okay naman yung lagay. At saka yung lubrication nya. So pinalitan natin dyan dahil sunog na yung brake pads, matigas na siya. Ang nadadamage niya, nasisira itong rotor pagka sobrang tigas ng brake pads, sunog. Si Upaw. Si Upaw. So ayan guys, natanggal na natin ang brake master. So ngayon ating i-check yan kung okay pa yung brake booster. Titingnan natin kung marami nang nakapasok na brake fluid. Pero kung konti lang, linisan lang natin, patuyuin. At yun pa rin gagamitin natin. Pero kung marami na siya, papalitan na natin. So yun, kasi bago lang to nag-error yung ganitong problema, leaking. Bago lang. So yun yung natin. So ito guys,
nagbabawas lagi ito ng brake fluid. Babawas lagi ng brake fluid. So titingnan natin kung marirepair pa natin to, kasi nagli-leaking na siya. So yun, ating ayusin, try natin ayusin, baka maayos pa natin at hindi na kailangan bumili si customer, kasi mahal to. Nagkakahalaga to ng 2,500 to 4,000 depende sa klase. So yun, so ayan guys, naikabit na natin. So matapos nating linisin yung brake booster, tapos yung brake master ating lininis at nag-flashing tayo, so kinabit na. So yung brake booster na yan ay luma, yung parang brake booster niya, dahil hindi pa gaanong nakapasok ng marami yung brake fluid, so hindi pa nasira yung diaphragm niya. So ginamit pa rin natin yan, brake booster. Yung brake master ating ni-repair dahil yung piston niya ay napalibutan na ng kalawang, kaya nag-flashing tayo ng system niya. Yun yung nagdulot ng singaw. So yung fittings naman niya atin din nilagyan ng teflon para secured, walang singaw din. Tapos yung assembly naman niya ng brake master ay nilagyan din natin ng silicone. Yung nakikita niyo puti, silicone yan. Tapos dito sa fittings niya teflon. So ating nilinisan ngayon gamit itong airgun natin at sabon para malinis at makonfirm natin kung tutulo pa ba. So start na natin guys, kung titingnan natin kung maingay ba yung belt. Sige, start. So hindi ingay guys, walang ingay. So check natin yung alignment. Ayan. So alignment niya, okay naman alignment. Okay, alignment niya perfect naman. Sa alternator, compressor, okay rin, perfect rin yung ano. So dito yung ni-repair natin ano, brake. So tuyo na yan siya guys. Titingnan natin yan kung magbabawas pa. Tingnan natin. Ito guys, road test natin. Tingnan natin kung okay ang brake. So tingnan natin. Malakas yung brake. Ayan. Malakas yung brake niya guys. So far okay guys yung brake. So tapos na tayo nag-bleeding doon sa brake master. Tapos nag-bleeding rin tayo doon sa ABS. Tapos na natin na-bleed brake master tsaka ABS. So wala na siyang indicator light sign na nakalagay.